Yung merong di umanong sakit sa puso, biglang lumutang. O, basahin natin. Sabi niya, Saldico denies Chanco's insertion allegations in Senate hearing. Sino nag-insert? Hindi yun yung pinagdebatihan ninyo, may na-insert eh. Don't just deny it. Turo mo sinong nag-insert. Ako? Taong bayan? Kasi nadagdagan yung budget sa DPWH eh. May nagdagdag. Ang problema sa'yo, dinideny mo. Di ituro mo kung sino nag-insert. Umuwi ka dito, huwag ka nagtatago dyan. Kaya nga dinideny ni Tambi eh, na wala siyang kasalanan dito. Eh ba't di mo utusan yung tao mo ilabas si Saldico? Tinatago nung tao mo eh. Ayaw palabasin si Saldico. Ayaw ipatawag. Isa pa to si Saldico. Dinideny, puro kayo deny. Deny kayo ng deny, wala naman kayong tinuturo. Ano, lahat kayo dyan, bobo? Hindi nyo alam? Hindi alam ni Tambi kung sino nag-insert? Hindi mo rin alam kung sino nag-insert? Sabi nga ni Chanco, alam nyo kung sino mga kalokohan dyan. Alam nyo rin, sabi ni Magalong, kung sino pinakamalaking nakurap. Basta kayo magdi-deny. Tapos hindi ka uuwi dito. Tapos meron kayong tagapagtanggol, ayaw kayong palabasin. Tapos wala kayong ituturo. Ano yun, niloloko nyo taong bayan? Ganyan kabobo ang tingin nyo sa taong bayan? Ba't di ka umuwi dito? Ituro mo kung sino. Pambihira naman, hindi rin alam ni Tambi kung sino nag-insert. Definitely may insertions nangyari. We cannot deny that. Lahat kayo walang alam. Lahat kayo ganyang kabobo. Bigla na lang may nag-insert. Biglang lumaki yung budget, di nyo alam kung sino. Baka ako. Ako na amin. Ayaw nyo aminin eh. Ako na nagpalaki ng budget nyo. Dito ng problema, nasa insertions eh. Pasok ay ng pasok. Parang alam mo yung sinasabi, yung nabuntis na kapitbahay ko. Hindi ako nakabuntis O anong sabi? Aksidente lang, biglang na-insert, hindi ko alam. Ayun, buntis. Ano yun? Hindi mo alam na-insert? Huwag nga tayong maglokohan. Meron bang na-aksidente na buntis? Ano yun, nabangga yung motor tapos biglang na-insert? Lokohan naman yan. Huwag tayong maglulukohan dito. Walang ganun. Walang aksidenteng insertions. Di ba? Umuwi ka, aminin mo, tapos. Pero hanggang nakatago ka, sa paningin ng taong bayan, and I belong to them. You are guilty. Kaya alam nyo, eksakto sinabi nito si Bato eh. Ang korupsyon sa ghost flood control projects ay nasa House ayon sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bakit ang Senate President ang pinalitan? Kaya nga, ako turn off ako dito kay Tito Soto. At check ka talaga. But anyway, sabi ko nga bigyan natin ng pagkakataon. Pero pagka walang nangyari sa investigasyon, tapos pinalitan si Marcoleta at walang nangyari, tapos nauwi sa impeachment, ay ewan ko na. Marami tong kahulugan. Ako nakikita ko rin dito. Marami nagme-mensahe sa akin. Ang sabi, ituturo na daw si Bongbong Marcos. Madadamay si Bongbong Marcos. Kaya kinontrol nila. So kontrolado nila, papalitan ng chairman ng Blue Ribbon Committee, yung klase ng tanungan, maiiba. Yung investigasyon, ang nakakalungkot dito, nakita nyo yung investigasyon sa House? Yung lower house, yung mga congressman, ampaw, di ba? Sabaw. Same thing.
Baka mamaya, yung napakagandang investigasyon na ginawa ng Senate sa pangunguna ni Marcoleta, parang sa House, sa lower house, maging sabaw, maging walang kwenta. Kasi isipin mo sa dami-dami ng naging problema at sa ganda ng nangyari, bakit nag-focus ito si Tito Soto at ito si Bongbong Marcos sa pagpalit ng liderato? Wala tayong nakikitang ano dito kung hindi. May posibleng ituro si Bongbong Marcos. Wala, di ba? Ano? Alam naman natin si Tito Soto na talagang gigil na gigil sa impeachment. But then again, sabi ko nga, pagbigyan natin. Pero hindi kami magpapabukas, Tito Soto. Pag nagkamali ka dyan, babanatan ka namin. But for the meantime, tingnan muna natin kung talagang may konsensya, may kaluluwa. Ito si Tito Soto. Bigyan natin ng chance. Ipakita ko lang to sa inyo, no? Alam kong dito manggagalaiti kayo. Dahil all along, alam na nila yung problema eh. Pero wala silang ginawa. Panuorin niyo po itong video na ito. Ito, pakinggan nyo. Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. May pinsan ka, Bongbong Marcos, na involved sa bribery ng mga justices. Ulitin natin, napaka-importante nun. Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Diba? Pinsan mo yan, Bongbong Marcos. Involved. Bribery. May ebidensya. May video. Anong ginawa mo, Bongbong Marcos? Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Ngayon, di ba? Ang tagal, hindi matanggal. Tingnan natin, baka pagka-upload ko nito, biglang natanggal na. Matanggal na. Di ba? Kinabukasan lang, matanggal na. Pero matagal nang sinasabi ni BP Sara. Actually, matagal na naming sinasabi to. At the get-go, on your first year, bago ka pa mag-isang taon, sinasabi na namin, Bongbong, sisirain ka ni Tambi. Instead, nakipagkaisa ka kay BP Sara, inayos nyo ang bansang Pilipinas. You chose your cousin. Kaya nga, sabi ko sa inyo, hindi po malinis ang kamay. Blood is in your hands, Bongbong Marcos. May dugo ka sa kamay. Hindi ka malinis. Involved ka dito. Directly or indirectly. Hindi ko sinabing nangurap siya. Pero hindi mo ginawa ng paraan. Yan ang leader. Kunwari lang ako congressman. Ito halimbawa lang. At wala akong magawa para sa distrito ko. Totoo to. My friends know me. Magre-resign ako. Ito, my friends know me. Pag hindi ko type yung pinaglalaban ko at o-offeran mo ko, tatanggihan kita. Alam yan ng mga malalapit sa akin. Pagpangit na. Pagtaliwas na. Ito, hindi mo pinanindigan si BP Sara. Alam mo, nanahimik ka. What kind of a leader are you? Bakla ka ba? Hindi ka nanindigan, Bongbong. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa namimigay ng pera. Di ba? Pinayagan mo, Bongbong eh. Ngayon, naniwala na kayo. Ito mga kababayan, hindi ko po kayo sinisisi.
Pero alam mo, isa sa problema ng bansa natin, bukod sa corruption, tama si Magalong, hindi tayo marunong ng iboboto. Sabi, kasi inano ni BP Sara, hindi ganun, wag ganun. Sinabi rin ni PRRD Hindi ko po kayo sinisisi, papaalala lang. Huwag tayong maniniwala basta sa tao. Tingnan nyo. Kahit ako sinasabi ko doon sa matagal nang nanonood sa akin, sinasabi ko, huwag kayong maniniwala kahit sa vlog ko. Do your research. Para pag nagkamali ka sa desisyon, you are responsible. You don't blame other people. Ay, kasi sinabi ni Sarah, hindi ganoon, wag ganoon. Ulitin ko, hindi ko sinisisi. Kailangan lang tayong mag-improve. Magkaroon tayo ng sense of responsibility. Hindi ko pwede sabihin, nagugutom yung anak ko eh. Kasalanan ng gobyerno, hindi ako papayag ng ganon. Kahit kasalanan ng gobyerno, kahit loko-loko yung gobyerno, kahit magnanakaw ang gobyerno, I will take the responsibility kung gutom yung mga anak ko. Dapat ganun po tayo. So, ayusin po natin yung pagboto natin. Wala po tayong sisihan. Mahal ko po kayo mga Pilipino. Ayusin lang natin. Magtayo tayo ng totoong unang hanapin nyo. Tatandaan nyo to. Yung may takot sa Diyos. Yung may pagmamahal sa Diyos, unahin natin yan. Hindi po mangungurap yan. Yes, hindi sila perpekto. Pero pagmahalan Diyos niyan, mabilis i-correct yan. Nagre-repent agad. Hindi po yan manhid. Pangalawa, meron ng ebidensya. Hindi dati corrupt, tapos kakandidato sasabihin, hindi na ako mangurap. Hindi ganun. Sasabihin, lalabanan ko ang corrupt. Corrupt ka nga, paano mo lalabanan ng corrupt? Lalabanan ko ang droga. Addict ka nga, paano mo lalabanan ng droga? Huwag tayong maniniwala sa politiko. Tingnan mo yung ginagawa nila. Same thing na sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong maniniwala sa vlog ko. Sa kahit sinong vloggers, including me. Do your own research. Be responsible. Ganun po dapat ang mga Pilipino. Diba? Kaya may mali ang gobyerno, gawin din natin yung part natin. Diyan nagkakamali. Kaya ako nahihinaan ako talaga kay Bongbong Marcos. Sisi siya ng sisi. Wala akong kabilib-bilib sa tao na ilaging inililigtas yung sarili. Pero it happened on his watch. Anong klaseng lalaki yan? Diba? Anong klaseng lalaki yan? Kaya, alam ko wala tayong pagbabago eh. Walang acceptance on the part of Marcos. And then turo siya ng turo. Inaayos na nga itong problema sa baha. Sino pang tinuturo ni Claire? Duterte na naman, pambihira. Na para bang kanya, di ba nga, lagi niyang sinasabi separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong binigay, anong... Di ba? Yan ba igawain ng congressman? Baka naman pag tumakbo si Tambaluslos na presidente, boto nyo pa. Kabobobo nyo ng talaga niyan. Ha? Wag naman gano'n, wag gano'n. Tingnan nyo na lang yung una nyo titingnan wag nyo papakinggan yung sinabi. Ano bang nagawa niya sa syudad niya? If you will be the leader, the highest office of the executive department, dapat galing ka mismo sa executive. Mayor, dumaan ka dyan. Naayos mo yung bayan mo.
Yung siyudad mo naayos mo. Yan ang titingnan ninyo. Naayos ba ni Tambi? Si Bongbong ba ang naayos niya? Gagawin? Sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President. Pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Diba? Matagal na tayong sinabihan ni Sara. Tumama na naman siya. Anong sabi niya? Ang may hawak ng pera ng buong Pilipinas, si Tambi at si Saldi. Ganyan po. Tumatama. Kanina, napatunayan natin sa hearing. Tama po. Kaya po, huwag tayo magpalinlang. Papasukan tayo ng distraction. Papasukan tayo ng Trojan horse, distraction, at kung ano-ano may personal agenda. Dapat yung mata nyo laging nakatingin. Ano ang agenda ng tao na to? Makikita nyo naman agad eh. Turuan, na to? Magturuan na tayo. Diba? Tulungan nyo yung mga kababayan nyo. Ano kaya ang agenda nito? Makikita nyo naman eh.